Ika-anim na wika, naganap na. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, kanyang sinabi, naganap na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagninilay na ibabahagi sa atin ni Reverendo Joniel Emplana mula sa Immaculate Conception Parish. Ang ika-anim na salita ni Jesus sa krus ay maikli pero napakalalim. Naganap na. Dalawang salita, pero ito'y punong-puno ng kahulugan. Sa unang dinig, para itong tanda ng wakas. Pagkatalo, parang katapusan na ng lahat. Pero kung atin pong pagninilayang mabuti, ito'y hindi salita ng pagkatalo, kundi salita ng tagumpay. Naalala ko po ang aking isang personal na karanasan noong ako'y nasa PSIY, Pastoral Spiritual Integration Year Program, isa pong programa sa seminaryo kung saan kami po ay binibigyan ng intensive pastoral, spiritual at human formation. Kami po ay na-assign sa isang rural area sa Bacolod, sa Negros. Mayroon po akong tinuluyan na isang tahanan kung saan nagkaroon po ako ng isang foster mother na nagpaunlak sa akin na manirahan sa kanila sa loob ng 3 linggo. Habang ako ay tumatagal sa kanilang tahanan, unti-unti niyang nakwento sa akin ang kanyang masakit na nakaraan. May panahon po na dumaan siya sa isang matinding pagsubok, yung tipong parang sunod-sunod ang kanyang problema. Siya po ay maagang namatayan ng asawa at ng mga anak nang dahil sa isang aksidente. May mga araw nagigising siya na mabigat ang kanyang pakiramdam at matutulog na dala pa rin ang parehong bigat. Sinubukan niyang maging matatag, sinubukan niyang kayaning lahat ng mag-isa. Pero dumating ang punto na napagod rin siya, yung tipong hindi lang pisikal na pagod, kundi emosyonal at mental na rin. Natanong na rin niya ang kanyang sarili, hanggang kailan matatapos ang sakit na ito? May patutunguhan pa ba ito? At sa totoo lang, noong panahong iyon, gusto na rin raw niyang sumuko. Pero sa gitna ng madilim na sandaling iyon, may isang tao ang pinadala ng Diyos sa kanya upang magbigay ng pag-asa. Ang kanyang parish priest na sinamahan siya at ginabayan siya sa oras ng kanyang paghihirap at sakit. Walang masyadong advice na binigay si Father, pero sa pamamagitan ng kanyang presensya, naramdaman ng foster mother kong ito na hindi malayo ang Diyos sa kanya. Hindi bingi ang Diyos sa kanyang panaghoy. At dito niya unti-unting na-realize ang mga bagay na ito. Paano kung may dahilan kung bakit kailangan kong pagdaanan ang lahat ng ito? Paano kung ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay bahagi pala ng mas malaking plano ng Diyos? Hindi agad nawala ang sakit, hindi rin agad gumaan ang pakiramdam niya, pero natutunan niyang magtiwala na kahit hindi pa niya nakikita ang katapusan, may Diyos na nakakaalam kung paano ito magtatapos. At darating rin ang araw na masasabi niya, kakayanin ko ito, malalampasan ko rin ang sakit na ito. Mga kapatid, ganito rin po ang ipinakita ni Jesus sa salitang naganap na. Isipin po natin, ang pinagdaanan niya ay hindi biro. Pinagdusahan niya ang sakit, ang pangungutya, ang pagtataksil ng mga taong kanyang minahal. Kung tutuusin, may dahilan siya para sumuko, may dahilan siya para umatras, pero hindi po niya ginawa. Sa halip, pinili niyang tapusin ang kanyang misyon.
Isang misyon na ginawa niya hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat. Kaya noong sinabi niya, naganap na, hindi iyon buntong hininga ng pagkatalo, kundi pahayag ng katuparan. Natapos niya, siya'y nagtagumpay at nanaig ang kanyang pag-ibig. Kaya para sa ating lahat, ang salitang naganap na ay isang paalala na sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan, maaring hindi pa ito ang katapusan ng ating kwento. Maaring nasa gitna pa lang tayo ng proseso, nasa gitna ng sakit, ng paghubog, ng paghihintay. At tulad po ni Jesus, tinatawag din tayong magpatuloy. Hindi ito madali, pero ito ang dahilan upang magkaroon ng saysay ang lahat. Marahil ngayon po, may kanya-kanya tayong pinapasan. May mga laban tayong tahimik nating kinakaharap. May mga luha tayong tayo lang ang nakakaalam. Pero ang mensahe ng salita na naganap na ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa na darating rin ang araw na masasabi natin, matatapos ang aking paghihirap, malalampasan ko rin ito, hindi ako susuko. At higit sa lahat, hindi ako nag-iisa dahil kasama ko si Jesus sa bawat hakbang. Sa huli mga kapatid, ang naganap na ay hindi wakas. Ito ay katuparan ng pag-ibig, isang paalala na sa bawat sakripisyo, bawat sugat at bawat luha, may patutunguhan ang mga ito. Mga kapatid, hindi tayo nag-iisa, kasama natin si Jesus. Amen.